Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you, May 24 to 30, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na po sa inyo mga comments, sa mga nag-like, sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-hype ng aking video. God bless you all at sa mga nagpa-personal reading din. Sa inyong lahat, sa mga new subscriber, bago, luma, ganun. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, ha? Energy reading. Kuha tayo ng angels numbers mo. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, ha? Warning yun. I-reverse nyo. Kaya kayo binibigyan ng warning para maiwasan nyo na mangyari iyon. Hindi yung, kung ano yung nasa ano, yun yung ano mo. Yun ang gagawin nyo naman, di ba? Hindi kayo iiwas. Well, it's up to you. Meron kang 28, 11, 6, 3, 29, Libra, Virgo, Gemini, Aries. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Pisces. Aray, kung sakit ng bato ko, Meron ka mga bagay na iniisip or nagkakaroon ka ng mga reflection from the past situation, maaaring nahandoon sa point na yun, ano, kung saan aspeto ng buhay mo yan, sa mga naganap o nangyari, or related sa mga traveling, o may mga bagay ka na iniisip, no, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, isa din yung feeling emotions, nagkakaroon ng mga feeling emotions, nagkakaroon ng mga moody situation, kumbaga, no, minsan okay, minsan hindi, good, bad, parang nahandoon sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga bagay ka na dinidesire, siguro yung iba sa inyo iniisip nyo, may mga dinidesire kayo, o kaya is may mga bagay kayo na gusto nyo aksyonan, na dapat na-aksyonan nyo pa dati, is ngayon gusto nyo nang siyang aksyonan, or sa iba is mga bagay na iniisip to take it action, nahandoon sa point na yun. Magkakaroon, may mga, may mga sitwasyon na mahahatak ka daw ng nakaraan. O nahahatak ka pa na nakaraan. So, iba naman sa inyo, magkakaroon ng mga questioning, quarrel sa isang babae at lalaki. Sa iba sa inyo, ha. Pwedeng magkakaroon sila ng connection sa inyo na may mga struggle situation happening o may mga ano tawag dito? Sabi ko sana sodan eh. Meron silang sasabihin sa'yo, maaaring nagkakaroon sila ng struggle situation, may problema sila, di ba? O kaya pwedeng nahandle sa point na yun. Or ikaw ito sa kanila. Lalaki man yan or babae, ha? Andun yung point. Or pwede rin naman din na maaalala mo yung mga tao na hindi kayo nagkaroon ng mga good term relationship in the past. Kaya nandun din yung reflection. Sa iba sa inyo is may nakikita ako na travel. No? Hindi ko alam kung ano yung travel mo, malayo o malapit, o kaya may mga o sa iba naman may mga pag-uusapan kayo related to a traveling. Pwede na doon sa point na yon. Sa mga iba naman sa inyo, kung kayo is mga nagta-travel, o kaya naman is kahit nagko-commute lang kayo, o kaya mga nagda-drive, mag-ingat na lang din kayo, ha? Palagi kayong magdasal at mag-ingat kayong palagi. Yun lang naman din mapapayo ko. Basta doon sa vehicle din kasi ako na nakikita sa iyo. Halimbawa, gusto mo bumili ng vehicles, basta may gulong siya. Okay ba? Gusto mo mag-travel, gusto mo bumili ng vehicles, nagbibenta ka ba ng vehicles, magpapagawa ka ba ng vehicles, may mga pag-uusapan related to vehicles. Pwede rin na may tao na who is in a distance na pwedeng magkaroon o kukonect siya sa iyo, or ikaw ang kukonect sa kanya, magkakaroon kasi ng connection. May mga conflict situation or mga complicated situation. Pwedeng sa relasyon, pwedeng may mga unresolved situation, o kaya pwede naman sa trabaho mo, kung saan man yan, may mga ganon, malaki o maliit man yan, magkakaroon mga debate rin, handun din yung hard work situation, or
meron ding pain ako na meron ka daw pain na mararamdaman eh. Maraming klase din ang ibig sabihin ng pain na pwedeng pain sa mga physical activity mo, pwedeng pain sa trabaho mo, pwedeng sa mga makakausap mo, o pwedeng sa mga iniisip mo. No, pwedeng na doon sa point na yon. And also, nahandin rin yung point na there's an abusing. Either ikaw, inaabuso mo yung sarili mo, or may mga tao na nang mang-aabuso sa'yo or abusuduhin ka. Sa iba sa inyo ha. May mga pag-aalinlangan, pagkalito, thinking of negativity or may mga negative na pwedeng halimbawa hindi mo pa siya ma-pursue o may mga negative thinking, negative. Pwedeng may mga tao rin kasi na negative yung thinking about sa'yo, no? Pwedeng nahadon sa point na yun. May mga doubt, worrying. May mga kawalang katiyakan na sitwasyon eh. Ipasok mo ko saan yun, sa sarili mo. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers or related sa yung mga numbers na ito. Tandaan mo pag lagi ka nakakita ng mga angels numbers, ibig sabihin your angel is try to, ang ganda o, 4 lahat oh. Try to connect you kasi may gusto siyang ipaalam na mensahe sa'yo. No? We have the 20, 29, ang ganda oh. Completion. 12, 12, 24, 6, total of 6 din to oh. Great blessing, ano pa cycle, lesson learned, and readjustment. Oh, congrats, may mga overcoming situation ako na nakikita sa iba sa inyo. May mga bagay ka daw na maiintindihan mo na or you need to understand, no? Nandun yung point na yon. At kailangan mo rin din ng self-love. Ibig sabihin, alagaan mo rin yung sarili mo. Di ba palagi ko naman sinasabi yun sa inyo na alagaan niyo yung sarili niyo. Di ba? Iniinom, kinakain. Basta always try to make it balance. Kahit saang aspeto ng buhay mo yan. And then, syempre, handun din yung movement o may mga i-move ka. Magkakaroon ng mga pattern, no? Pattern sa iba sa inyo. Hindi ko alam kung in what way yung pattern na gagawin mo. May mga pattern situation kasi ako na nakikita sa iyo. May mga hinihintay ba kayo na result? O so, pagdating dito sa 999, di sa fruition kasi, no, handun yung point of fulfillment in some aspect of your life. Siguro may mga hinihintay kayo and handun yung result na marireceive nyo. May mga ginawa kayo. Parang ano yan, what goes around comes around. Na handun sa point na yon. May mga pagpupunla na yun yung maaani nyo. Yun ang sinasabi ito. Also, sa completion, the end of a cycle, so 5 plus 5 is the 10, is the completion. Magkakaroon ka talaga ng mga pagsasaayos, ano, or kinakailangang isaayos. Mga bagay, 666, so, 2323, 999. Kaya ito, binaliktad lang to eh, no? Ang galing eh, no? Okay. Maganda naman yung ano mo. Okay, well, the 2020, the 0 is the ending and the beginning. Palagi niyo tatandaan niyo, and the 2 is the balancing, and the 4 is you. You need to think to the future, self-love, and tingnan mo rin yung sarili mo. Kumbaga, andun din kasi yung achievement, ano? Pero you need to more focus to yourself, ibig sabihin. Mercy, compassion, mercy, diplomacy, potential, service, recovery, adaptability, and renewal. It's a confirmation that your assumption and belief are correct. But it's also an encouragement to use your talent and gift because they will benefit the world and your pocket. In your pocket, be of service to others. Your potential is enormous. May mga bagay ka na need to recover or handun yung point. Siguro when it comes to your talent, mas more ka pa magbigay ng push forward dyan. Handun yung point na yon. Kasi handun yung talent mo yung makapagbibigay sa iyo ng magandang result eh. No? Do your mission. Kumbaga na handun sa point na yon. And handito rin kasi si understanding. Basta lesson learn na. Kumbaga may mga sitwasyon from the past na you need to learn from that. Nandun yung point na yon. So nakita ko dito. Handito yung kasi yung with the 2020 kasi is the rebuilding situation ano, na handun yung point na yon. Restructuring and rebuilding. Yun ang gagawin mo ngayon. Kaya wag ka, kung ano mga sitwasyon na medyo nagsastruggle ka or magsastruggle ka, focus lang. Huwag ka mag-stay. Balance. Control and balance. Energy. Pisces.
Okay, uy, may sun ka. Okay, but comes sa yung energy, sa energy mo, nandito naman yung point na masaya ka naman, no? Andun yung point na kasi siguro may mga nakakausap ka na nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan o kaya may mga kaganapan sa buhay na you feel happy dun sa point na yun, ano? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, you are more on think positive in some aspect of your life, nandun yung point na yun. Energy mo rin kasi may mga time daw na makakaramdam ka raw ng pagod. Hindi ko alam kung sa trabaho mo siya or kung anong ginawa mo, ba't ka napapagod or makakaramdam ka ng pagod, nandun sa point na yun. And then also, when it comes sa yung energy, stable naman yung energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, handun din naman yung point na you enjoy your life together with your family, yung mga colleges mo, yung mga friendship mo man yan, mga handun ka sa point na yan, no? Maaari din na handun din sa point na may mga sineselebrate din kasi kayo or mga isa-celebrate kayo or baka may mga getting together situation, di ba? Kaya medyo, baka may iniisip ka na ikinakasiya mo rin, di ba? O nakakausap mo, kinasisiya mo. Kaya masaya yung nakikita ko sa yung energy. Parating. Sa iba sa inyo, baka nandun yung point of thinking about traveling, o kaya may iniisip kayo, malayo ang inyong tingin, malayo ang pag-iisip nyo. Halimbawa, nasa Japan ka, nasa Europe, nasa Pilipinas, nasa kung saan bansa man yan, no? Pwede nandun sa point na yun. Lumilipad. Parating. Okay. Parating sa iyo. Ay, devil ka. Teka lang Ano yun? Mag-iingat ka, Pisces, sa mga taong makakausap mo. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka rin sa mga offer na marireceive mo. Kung ano mo offer yan, kahit love life, business, or basta may offer. Mag-ingat ka ha sa situation. Handun din yung point na yung iba sa inyo is medyo iwas-iwas na lang din kayo when it comes to your bad habit. No, halimbawa, pag kayo lagay sa cart ng mga gusto nyong bilhin, lalaki ka man o babae, o kayo may mga gusto kayong bilhin, medyo mag-keep lang din kayo, no? Pero pera nyo naman yan, hindi ko naman pera yan. Sa inyo pa rin naman yan. Pero kung may mga medyo bad habit kayo, ingat na lang din, no? Sa nakikita ko, kailangan nyo rin kasi na mag-save ng money, diba? Siguro kaya ka pinag-save kasi there's something happen. Pwedeng na doon sa point na yon. Okay, parating din sa iyo, magkakasakit. May tao kasi ako nakikita may sakit. Hoping hindi ikaw, pero sana huwag kang magkasakit or isa sa connected sa iyo, pero may sakit ako na nakikita. Mag-ingat kayo ha, may magkakasakit. Hindi ko alam in what way, baka lagnatin kayo, ubuhin, sipunin, sumakit yung lalamunan nyo, masakit yung throat nyo, may thyroid, basta masama yung pakiramdam, no? Ang nakita ko dito. Ingatan nyo. And then also, ang parating din sa iyo is merong mas matanda sa yung tao. Basta may mas edad sa sayo eh. Ang nakikita ko dito, may hihilingin sa sayo. Yun na nakikita ko. O may hihilingin siya or may ipapakiusap, parang nahandun sa point na yun, ano. Yun na nakikita ko. Or sa iba naman sa inyo is itong tao na ito is stagnant or stuck sa sitwasyon. Yun na nakikita ko. Hindi ko alam kung sino siya. Basta tao to na mas matanda sa iyo. Mas ahead siya sa iyo, kumbaga. O ilang edad mo niya. Basta hindi mo siya same, basta mas ahead siya sa iyo. Siya, stuck. Parang stagnant siya or stuck. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa kanya.
Hindi ko alam kung ano yung problema niya, pero handun yung stuck yung energy na nakikita ko sa kanya. Handito rin yung point na may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Pwedeng may marireceive ka or may mga asikasuhin ka or may mga isusulat ka or mga, basta may mga papers and documents, baka may mga dapat asikasuhin, no? May nakikita akong advisor, doktor, teacher, lawyer, ano pa ba? Consultant. Maaring kung alin doon, magkakaroon kayo ng connection. Yun ang nakikita ko dito. Meron din ako nakikita na may babae ako nakikita dito na hindi ko alam kung nagme-maintenance ba siya, may sakit ba siya, or may nararamdaman ba siya, or may papa-confine ba siya, or paralyzed ba siya, or magpapa-check up, doctor. Ayun o, wang-wang o, nadinig nyo? Somebody call 911. Yun ang nakikita ko dito. And then, handito rin yung point sa iba sa inyo na may mga new project ako na nakikita sa inyo. Pwede rin naman may naiisip ka na gusto mo i-pursue. Pero pinag-iisipan mo kung ipupursue mo ba siya or hindi, itutuloy mo ba o hindi. Or kung isa o dalawa man yung sitwasyon na yon, parang mahihirapan kang magpumili sa sitwasyon, no? Pwede na doon sa point na yon. Sa iba sa inyo, magkakaroon daw kayo ng disappointment sa isang babae. Or siya ito sa iyo. Or sadness. Or pwede rin kasi na yung babae na yon is meron siyang disappointment or sadness na pinagdadaanan. Yun ang nakikita ko dito sa inyo. Kung medyo kayo, kung night shift kayo o kaya naman kulang kayo sa tulog, pagising-gising kayo, o kaya late ka na natutulog, o kaya naman maaga ka nagising, bumawi na lang kayo ng tulog Kasi pagka ganun, madali kayo magkakasakit talaga. Dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Pisces. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung being matigas ang ulo, or kung ikaw ito, iwasan mo yung pagiging matigas ang ulo. Siyempre, yung mga tao na matigas ang ulo, umiwas ka rin doon, sinasabi dito. And then, iwasan mo rin yung mga gulo na pwedeng maganap o mangyari sa iyo. Kumbaga, pag nararamdaman mo na may konting mukhang may magliliyab na sitwasyon, ikaw na rin yung umiwas, no? Or wag ka na rin naman din makisawsaw, no, doon sa sitwasyon if ever na meron man, no, para maiwasan din. Iwasan mo na makipagtalo. Iwasan mo na hindi ka maghigpit pagdating sa pera mo. Andun yung point na yon. Iwasan mo rin na ma-stuck ka sa sitwasyon, tamarin ka, or maging irresponsible ka sa mga bagay-bagay. Or sa mga tao na irresponsible sa buhay, umiwas ka. Baka naman mahawa ka sa kanila, no? Kumbaga, parang sa trabaho, halimbawa, ay, hindi naman siya naglilinis. Hindi na rin ako maglilinis. Same lang kami. Basta do your job, do your things, do your hindi porkit basta ganon, no? And then, syempre, is kung medyo may mga habit kayo, iwasan nyo, o kaya yung medyo, kung may mga gamble situation, or may mga taong ganun, baka maudyo ka, ingat ka na lang, no? Iwas-iwas ka na lang din. Andun din yung point na, syempre, alam ko naman you always thinking to the future din naman, no? Pero mas good din kasi na mas mag-keep ka or maghigpit ka when it comes sa yung kaperahan din sa nakikita ko sa iyo dito. Kung kailangan mo mag-business ka, di ba? Iba sa inyo parang may business Malaki man o maliit, parang there's a leadership situation ako na nakikita na parang pinamumunuan mo. So nakikita ko sa iba sa inyo, may something dito sa
Yun, basta mag-ingat ka sa mga taong matataas ang ego, sa mga conflict, sa pagkainis, pagkairita. Basta umiwas ka na kaagad sa mga pakipag-compete, ganyan. Yung pakipag-kumpronta, iwasan mo na lang din yun, sa iba sa inyo. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Tsaka yung ma-disorganize ka ha sa lahat ng aspeto ng buhay mo ha. Love, Pisces. Okay, when it comes sa love mo. Diba tito, single, happy, and contented. Kumbaga, mas focus kayo sa stability nyo or sa inyong pamilya, nandun sa point na yun. Okay, kung single ka, ang nakikita ko sa'yo dito is there's a new situation ako na nakikita sa iyo na mag-focus ka daw muna sa sarili mo dito no? Yun ang sinasabi dito Pero kung gusto niyo naman pumasok sa isang relationship, okay lang din naman sa nakita ko dito. Pero maaring ang makikilala mo is may karelasyon or may pamilya na. O baka naman may kausap ka na. Yun ang nakikita ko dito. Or pwede rin kasi na siya is meron siyang pinagdadaanan na problema related to a family. Yun ang nakikita ko dito ha. Yun, pero ang sabi dito is, well, it's your choice, sabi naman dito. Pero kung makapaghihintay ka pa daw, mas maganda daw na maghintay ka at mag-focus ka na lang muna sa sarili mo. Yung iba sa inyo. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkahiwalay na. Kasi, andun yung point na naging pasaway talaga yung isa. Naging player, naging babaero, lalakero, diba? Andun yung point na masyado na prostrate, pag-iwan sa ere. Kasi feeling independent kasi itong tao na to, no? Or this is you. Andun yung point na kahit na may karelasyon na siya, feeling niya, gusto niya pa rin gawin yung gusto niyang gawin, being single. Nandun sa point na yun, yun na nakikita ko dito. Well, nasa sa iyo na yun. Well, pero nakahiwalay na kayo Well, nasa sa inyo pa rin yun. Ako nakikita dito. Pero kung sabihin mo, ate, naiisip pa ba niya ako? O naiisip ka pa niya pa. Nandun nga siya sa point na nagsisiyasat pa rin siya, no? Handun yung nagkakaroon siya ng urong-sulong kung kukonek ba siya sa'yo or hindi. Nandun sa point na yun. Siyempre, di ba, medyo yung mga anak ko. Yun, nandun siya sa point na yun. Kung kayo naman is may third party relationship, alam mo naman din na maaring sinabi rin naman niya sa'yo, di ba? Baka nag-open up din naman siya sa'yo or nag-open up ka, nagtanong ka, o kaya siya nag-open up talaga siya. Pero it's your choice daw, sabi dito. Tandaan mo daw palagi that choices is always available, is in yours. If you want to stay, you stay. If you want to release yourself or you need to escape, edi mag-escape ka. Diba? Mas magiging magaang ang energy mo kung mag-escape. Pero nasa iyo to. Wala sa akin ang desisyon na to ha. Yun nakikita ko dito. Kung still maghihintay at maghihintay ka pa rin, same pattern sa nakikita ko ito. Iba dito kasi nagbubulag-bulaga lang naman din kayo kahit alam nyo, hindi pa rin kayo makapag-desisyon or ang hirap talaga mag-desisyon, Dahil na kung iba sa inyo is may mga anak na, tapos, or basta kung hindi naman kayo maghihiwalay, di mag-focus ka na lang sa sarili mo. O kung may anak ka, di mag-focus ka sa anak mo. Ganun lang naman din yun Diba? Pero nasa iyo yun. Choice mo yan. Yun naman din ang sabi dito, it's your choice. You need to use your knowledge, kumbaga, nandun yung point na yun. Kung kayo naman is walang third-party relationship, magkakaroon ng open up dito sa connection, Pero may mga excitement ka daw na mararamdaman when it comes in this connection. Yun nga lang, parang mas marami ang frustration. Hindi ko alam in what way. Parang ikaw ata or siya may mga frustration na pagdadaanan sa nakikita ko dito. May mga konting lungkot or siguro minsan may mga time na hindi mo siya maintindihan or hindi kanya maiintindihan.
Puwede rin kasi na kung LDR kayo o kaya naman magkaiba talaga kayo ng oras, 'di ba? Hindi kayo nagse-same pattern, pero dito magkakaroon daw ng ano, ng konting lungkot o disappointment or frustration. Puwede rin kasi sa both of you, sa trabaho niyo kaya lumalabas din sa baraha. Pero still, when it comes to caring, nandun yung care and gentle and loving ano, pagdating kasi nandito 'to, 'yan ang nakikita ko dito. Nandun yung stability when it come in this connection. Yun lang ang nakikita ko dito, magkakaroon daw ng pag-aalinlangan yung isa sa inyo. Hindi ko alam in what way, eh, kung bakit siya mag-aalinlangan, pero may mga pag-aalinlangan. Halimbawa, gusto niyang lumabas kayo o kaya may gusto siyang bigay sa'yo or ikaw ito sa kanya, may pag-aalinlangan. Hindi ko alam in what way, eh, basta may pag-aalinlangan ang isa sa inyo. Yun. Yung isa naman sa inyo, sa iba sa inyo ha, sa iba sa inyo, naho-hold pa siya na nakaraan. May sitwasyon na nakapagpapa-hold sa kanya sa nakaraan. Yun ang masaklap, di ba? May karelasyon ka, tapos, alam mo yung parang may karelasyon ka, pero, alam mo yung kanta ni ano, ni Moira? Yun, yun. Ipasok niyo yung ano, yung song ni Moira. Tsaka yung kay Julia Barreto, tsaka yung kay ano, yun yung nakukuha ko dito sa ibang message. Baka connected sa iyo yan. Tingnan natin yung money mo. Yun yung nakuha ko energy ha. Okay, when it comes sa iyong money, sa money mo may offer ako na nakikita sa iyo. Yan, either offer ito sa mga project, creation, o mga gagawin, but there's an offering. Ako nakikita opportunities, mga ganyan. Well, decision mo na yan, ano. Ang nakita ko naman din dito is sa pera, tsaka ano to ha, trabaho. You try to make it balance any situation into your life kahit na sometimes talaga hindi na mawawala kasi yung problema pagdating sa pera saka sa trabaho. Nakakabit na sa mundo yan, nakakabit na sa atin talaga yan, ano? Nandun yung point na yun. But still, you're receiving. No, hindi siya malaki pero may receiving naman kahit papaano. At least may blessing, 'di ba? Hindi ka na empty. Andun din naman, basta may receiving siya, may mga tao na they willing to give you a support or pagdating sa kaperahan or trabaho, or pwede rin naman na may tao na hihingi sa'yo ng suporta pagdating sa trabaho or kaperahan man yan. Yun ang nakikita ko. Andun yung joy, may mga collaboration ako na nakikita sa'yo, and then also is magkakaroon magkakaroon ng mga on and off situation, eh, 'no, pagdating sa'yo, pagdating sa trabaho or sa kaperahan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Baka sa iba sa inyo is may konti kayong pagdaanan lang na hindi naman siguro malaki, kasi may still receiving ka pa rin naman, eh, 'no, 'yun. Baka may mga pagdaanan lang kayo na konting situation. Sa iba sa inyo baka may mga pagkakagastusan kayo kasi baka may mga celebration o kaya naman, eh, may mga chill up kayo, 'di ba, lalabas kayo, magko-coffee kayo, mag chill out kumbaga nandun sa point. Baka isa 'yun sa may mga celebration, baka isa 'yun sa pagkakagastusan mo. Arigatou namaste, God bless.